Yan, magandang umaga ulit. So, September 25 na po tayo. So, napakabilis ng panahon. Here's come the October. God bless you all. So, God bless po. At continue on praying, continue on going, continue na maglingkod tayo sa ating Panginoon. Near is come, no? Malapit na po dumating ang ating Panginoon. We don't know the date, we don't know the right time, ano, basta alam natin darating na po siya para po isang yung ina na buntis na mga anak na parang alam niya na June niya halimbawa ngayong September, pero hindi niya alam kung kailan, no, kung kailan talaga, basta alam niya yun, or maaring maging October pa, or maaring maging August pa, di ba? Parang basta in between doon, pero alam niya na magdi-deliver na siya ng baby at yun yung due date niya talaga. So yung mga nangyayari po sa mundong ito, like yung mga gera, yan yung sa Israel, tinitira na naman nila, di ba? Mga lindol, mga sakuna, mga tagutom, mga talagang yung iba-iba, no, nakikita po natin, wars again wars, makikita natin yan sa Matthew 24, yung mga nangyayari na talagang mga sign na malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So we don't know kung kailan po siya darating, wala pong nakakaalam kundi ang Panginoon lamang po, ang kanyang Ama ang may alam kung kailan po talaga ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Yan po, so manampalataya tayo at go on tayo lahat ng mangyayari. Ngunit sabi niya, hindi pa ito yung talagang katapusan. Di ba? Ito'y pasimula pa lamang. So it means great pa yung mangyayari. And before that na mangyayari, siguro yung great is magra-raptured muna. Ibig sabihin nun is talagang kukunin, no, ng Panginoon yung kanyang mga anak, yung mga naglilingkod talaga yung naging matapat sa kanya, yung tumanggap sa kanya bilang Lord and personal Savior niya. At siya ay bubukas ang langit at siya ay naroon lamang. At tayo lahat ay biglang mawawala sa mundong ito at yun nga, dadakitin niya tayo, no, yung mga saints. At kasama natin ang Panginoon sa kalangitan. At dito naman sa lupa ay magkakaroon ng 7 years tribulation. The 3.5 years, ito po yung puro kagandahan ang ipapakita kasi syempre magkakaroon ng guluhan. Bakit nawawala yung mga tao? Ang daming sakuna, ang daming takot, ang daming fear. Yung kung naramdaman po natin noong pandemic yung takot, mas grabe pa yun, no? Kasi wala na yung grace ng Panginoon, wala na ang Holy Spirit sa pagdating nung pag na-raptured na po o nakuha o nadakit na yung mga anak ng Panginoon. And then after that is magkakaroon na ng, yung sabi ko nga, the 3.5 years na parang magkakaroon ng peace kasi papakalmantihin niya yung ni Antichrist yung mga tao para ano sila, makuha niya yung loob. And then after the 3.5 years na maiiwan, ito po yung lalabas na yung sungay niya kung ano siya, sino siya. At yun, magkakaroon na yun yung papahirapan na yung maniwala at hindi. Tatatakan niya na ng 666. Ay, we cannot pass there. Yung oh, it's close, see? Tatatakan niya na. Ito na yung ayaw, pahirapan na yung mga Kristiyano na hindi ka pwedeng bumili nang wala kang tatak, wala kang chips, di ba, na ilalagay sa noo or sa kamay. Tapos yung mga hindi ka makakain, hindi ka makapag-work, syempre, kasi wala kang wala kang tatak. 'Di ba noong pandemic nga, hindi tayo makalabas, hindi tayo makagrocery hangga't wala kang pass card, 'di ba? Yun lang, may pass card ang lalabas, 'di ba? Siya lang makakabili dahil natakot tayo baka mahawa, 'di ba? So parang ganoon, pero more than that yung yung Great Tribulation, sabi nga nila mas mahirap at mas so ang hirap nung gano'n, no, pag in-imagine mo, grabe. So ngayon pa man, habang may time na tayo is tanggapin na po natin ang ating Panginoong Jesus bilang Lord and personal Savior. Humingi tayo ng tawad, magbago na tayo, sundin na natin ang ating Panginoon habang nandito tayo sa lupa. Kasi dito naman sa lupa, dito man talaga tayo dadaan, stranger lang tayo dito eh.
pinakabahay natin is yung sa kalangitan, sa heaven, na doon is eternal life, forever and ever and ever, na wala ng sakit, wala ng kamatayan, at wala ng hirap. So yun po yung nais ng ating Panginoon, no? So napakabuti po niya at tapat po ang ating Panginoong Jesus. So yan lamang po yung ma-share ko ngayon. So may the Lord God bless you, and bye for now. Come na.